Hello guys. So, long time no see, no? Meron tayong mga, walang pasok. So, by the way guys, sasama ko sana yung belt friction sa friction, but unfortunately, meron tayong mga araw na walang klase. And also, okay lang. And also, nagkaroon din ako ng sakit kaya hindi ko kaya na-meet last meeting. So, ayan. Siguro, sa dulo, if may time pa tayo, doon na lang natin siya isingit, if ever. So, for now, purely, ang pag-usapan lang muna natin is linear friction. Okay? Ayan. Before tayo mag-start dito sa additional examples natin sa linear friction, pag-usapan muna natin yung isa pang formula na pwede nating magamit sa friction kasi nung introduction, hindi ko siya nabanggit. Okay? So, let's say meron tayong block dito, di ba? Normally, meron niyang weight. Ayan. And then, turn ng weight, magkakaroon tayo ng normal force. And syempre, due to the motion, magkakaroon tayo ng friction. Ayan. So, ito guys, mag-focus muna tayo dito sa friction and the normal force. Okay, itong dalawa kasi na to, di ba, related yung mayan from the formula F is equal to mu N. Related sila. So, kapag kinuha mo yung resultant ng F and the normal force, okay, and pinlat natin siya dito, ayan, this is the resultant of the normal force and the friction. Now, meron tayong way para makuha or mahanap yung angle na ito. Angle P na lang. So, that angle P from the SOHCAHTOA, that is, tangent P is equal to, opposite niya is F over adjacent niya is F. Now, from this formula, kung titignan nyo, pag divide mo both sides by N, anong mayayari? Kukuha mo yung value ng mu, and that is F over N. Okay? So, ibig sabihin pala, yung F over N na to, that is also the mu. Okay? Ayan. So, bakit natin pinakita yung derivation na to? Kasi, sometimes, hindi given yung mu. Hindi given yung coefficient of friction. Ang binibigay is itong angle P. So, pag ang binigay sa angle P, pwede makuha yung mu, di ba? By just getting the tangent of that particular angle. Okay? Para makuha yung mu. Malinaw, guys? Okay, so idagdag nyo na yan sa mga formulas na minimemorize nyo para at least, di ba? Pag binigyan kayo ng ganyang problem, mas-solve nyo pa rin yung mu. Okay? So, yan lang naman. So, by the way guys, our quiz number 2 will be on Monday. And exam na natin next week, Wednesday. Okay? So, ang coverage ng exam natin will be cover to cover syempre. Yung from start to friction. Okay? So, sige, usahan natin dito sa additional example natin, which is equation 1. Sabi niya dito, a homogeneous block of weight W rest upon the inclined shoulder. Okay? So, ito yung block, nakarest sa incline. If the coefficient of friction is 0.3, okay, determine the greatest height, h, at which a force P parallel to the incline may be applied so that the block will slide up the incline without tipping over. So, ang pinapangarap dito is yung maximum height, okay, wherein kung saan natin i-place yung P para kapag tinulak natin yung block, hindi siya mag-flip or matutumba. Okay? Ano daw yung height na to? Maximum height na to para hindi matumba yung block natin kapag tinulak natin siya at full speed. Okay. So dito guys, same procedure lang din naman yan. Wala lang tayong given na P, pero masasolve pa rin natin yan. So,
Sige, try natin. Di ba sa friction, no, normally, ang unang-una natin sinusolve is yung normal force. Okay. So, syempre, unahin natin yun. Lang. Syempre, gawan natin siya ng Cartesian plane niya. So, this is the normal force. Okay. And then, paano yung friction natin, guys? Pababa. Bakit? Kasi sabi niya dito, kung babasahin niya natin yung last statement, sabi niya, at which a force P parallel to the incline may be applied so that the block will slide up. Slide up. Sabihin, mag-i-slide yung block natin pataas. So, ang friction natin is pababa. Okay? So, F. And then, ano pa? Yung weight. Diba? Saan yung weight, syempre sa gitna and vertically downward. Ayan. So, nalagay naman na natin lahat ng mga forces. But by the way guys, dito sa system na to, meron tayong tinatawag na external forces and internal forces, which is pag-uusapan natin yan later on. So, for now, solve muna natin yung normal force by getting the summation, okay, forces vertical. Ayan. So, pataas yung normal force is equal to pababa. Ano yung mga pababa? W, which is vertical component ng W. But in this case, guys, slope yung given. Kaya bahala kung gamay nyo yung paggamit ng slope, parang pwede nyo siyang i-translate dito, actually pwede. Pero ako, mas gamay ko yung convert ko na lang ito angle theta. Okay? So, kayo bahala kung gusto nyo gamitin yung slope, pero ako gusto ko i-convert ko na lang. Okay? So, ilan to guys? Inverse tangent of 3 over 4. 36.80 87 870, so 87 na lang. Ayan. So, syempre, angle theta rin ito. So, N is equal to W what? Cosine. Ayan. W cosine theta. Okay, next. Yung horizontal naman. So, summation forces horizontal is equal to 0. So, P to the right, ano pa? Yung W minus W sine. Okay lang, palitan ko na lang ito ng 36.87 para direkta na. Ayan, meron pa? Friction. But friction is equal to UN. Minus 0.3 times N equal to 0. Pero meron na tayong value ng N, tama? Meron tayong value ng N. So, pwede natin substitute yan dito. Okay, magiging P minus W sine 36.87 minus 0.3 times ito. W cosine 36.87. Ayan. So ito, ano napapansin nyo guys? Like terms. So, sige, pag-i-add na lang guys. Then, i-transpose na natin sa kanan. Pag-i-add niya ito guys. Sin 36.87 plus 0.34 times 36. Ayan. Hindi ba negatives? Hindi ba minus? Hindi. Itatranspose sa kabila. Itatranspose natin sa kanan. 834. Tama ka guys, para check nga guys. 84 sakto. Baka may ano ka rin kasi. 184W.
Pero hindi mo yan yung hinahanap kasi ang hinahanap natin is yung pitch. So, paano ba natin yung mahanap? Guys, ganito. Bigyan ko lang kayo ng background about sa down, guys. Sinong nakakita na dito ng down? Structure na down. Diba? Kapag tinignan nyo kasi yung sa gilid, ganito yung tsura niya. Parang ganyan. And then, nandito yung part ng tubig. Okay? So, ang use ng dam kasi is, okay? Yung structure na dam, ang use niya is to resist yung force na to para hindi siya matapon dito. Nire-resist ng dam yung force na pinuprovide ng tubig, which is naka-store dyan sa gilid. Okay? Pipigilan niya yan. Now, yung force na to guys, itong force na binibigay ng tubig, device pa ganito. So, yung force na to, yan yung tinatawag nating overturning moment. Yan yung moment na makakapag-provide ng overturning sa dam. Ibig sabihin, yan yung bubuwal sa dam. Okay? Yan yung makakapagpaikot sa kanya para masira. Okay? And, diba, that is the overturning moment. Meron din tayong tinatawag na righting moment. Okay? RM, righting moment. So, yung righting moment naman guys is yan yung pumipigil sa overturning moment. So, ito yung mga forces na yan. Yung mga gravity loads, yung mismong bigat ng dam, and so on. Okay? So, para malaman mo kung safe yung dam, ang ginagawa natin is ganito. Dapat yung righting moment is greater than or equal to the overturning moment. Mas mataas o equal sa overturning moment. So, parang ganun din dito, guys. Diba? Imagine niyo ito yung dam. Okay? Para gumanon siya, para bumaliktad siya, nakabase yan sa P, diba? Kasi depende yan sa tulak mo eh. So, ibig sabihin, ang overturning moment mo is P. Ang righting moment mo is yung wave. Okay? Ganon din dito. But take note na dito guys, kino-consider lang natin or ang moment lang natin is lahat lang ng external forces. Hindi kasama ang internal forces such as the normal forces. Okay? So, ganon. So, marahin ko muna ito guys. So, dito guys, ang gagawin natin is mag-take tayo ng moment dito sa point na ito. Diba, dito siya parang magtitilt. Kapag tinulak mo siya dito, dito yung last point na nakadikit. Tama? So, dito tayo mag-movement. Point A. Okay? So, if we take summation moment at point A, is equal to 0. So, P times H. Ano pa? Yung W, yung X muna, times. So, negative, positive. Negative, no? Negative W sin 36.87 times what? 40. Very good. Kasi diba? Ito yun. Kalahati ng 80 is 40. Yan. Ano pa? Yung vertical naman. So, that is counterclockwise ulit. That is W cosine naman. 36.87. Kalahati ng 40 or 20. Ayan. Meron pa? Yung N hindi nakasama kasi internal force siya. Okay? Ang kasama lang dyan is yung P and yung mismong weight. Okay? So that is equal to 0. And obviously guys, meron tayong ilang unknowns. 1, 2, 3. Okay? Wala tayong masasolve. So, hanap tayo ng weight. Yung P guys, pwede natin in terms sa W. Tama? So, try natin. So, this is, yung P natin ay 0.84 W times H. Ito naman, yung minus, like terms na to, di ba? Sige nga, pakiad nga guys. Hindi, Itong may dalawa. ano. Kaya,
So dito guys, common sa lahat ng term yung W. So if you divide both sides by W, cancel na yan. Okay? So dito, may iwan na lang is H na unknown. And that is 16 centimeters. So that is the greatest height. Okay? Na pwede mong ilagay dito para hindi mag-overturn yung block kapag tinulak mo at first stick. Kalahati ng 8. Kalahati ng 8. Pwede mo na dito yung pag-ibig ng dalawa sa kapag-ilaw. Pwede mo na Pag ginanap naman yung weight, dapat bibigyan ka ng weight, either given yung P or given yung isa dito. Kasi wala tayong given na P kaya hindi mo pwedeng manap yung weight. Sir, bakit 40 lang po yung kinuha nito? Kasal, ito. Opo. Ito. Kasi di ba, ito is located sa gitna. Ngayon, ito ay X component ng W. So, nag-aakyan pa ganan. Pag minuwin mo yan dito, di ba, that is 80 divided by 2. Oo, kulang ako. Tama. Kaya 40. Any questions pa? Dito? Itong 40W. Ito inat lang. Di ba like there, merong W na sa Times ng 40 plus 20, sir. Hindi. Yung sign. Ito, negative sign 36.87 times 40. Okay, no? Cosine 36.87. Isang lumabas sa kanya-kanya 8. Hindi, nakuha ko yun, yung negative 40. Ilang ito pa rin sa'yo? 8 Manual, kulang ako ng negative. Try mo. Try mo para makuha mo. X. Okay na? Kahit pag mo nalagay yung X. Nag-gets ba guys? Okay, sige, proceed tayo sa number 2. Ay, sabi ko naman. So after this example guys, sit back tayo para check natin kung kaya nyo na. Sige, situation 2 guys. Two blocks are connected by a solid strand attached to each block with frictionless pins. If the coefficient of friction under each block is 0.25 and P weighs 2,700 Newton, find the minimum weight of A to prevent motion. Okay, yes, excited natin. Dalawang blocks daw na connected by a solid strand. Familiar kayo sa strand, guys? Strand. Para siyang piece of something or metal na solid that resists stress. Okay? Whether it is tension, pwede rin naman compression. Okay? Yun yung strand. So dito guys, hindi muna tayo sure, hindi pa tayo sure kung ano yung binubuhat na weight or stress ng strand. Titignan natin yung system, syempre. Sabi niya dito, meron tayong block B which weighs 2,700 Newton. So merong bigat to, syempre. Now, nakarest siya dito sa inclined plane na ito. So tendency niya, anong mangyayari dito sa block na to? Anong mangyayari sa block B? Pababa, mag-slide down due to gravity. So ibig sabihin, kapag nag-slide down yan, matigas itong part na to, anong mangyayari sa A? So usog din. Itutulak siya ng B, okay? By means of the force exerted dito sa strand. Yan. So ibig sabihin, yung motion natin ay ganyan.
So kapag dinrawing natin yung mga friction, ito ang friction niya is pataas, FB. Ito naman, ang friction niya is to the right, FA. Okay, now, drawing natin yung mga forces. Ayan. So, normal force, NB. Ano pa? Weight. Yung weight niya daw is 2,700 Newton. Ayan. May kulang pa ba dito? Yung strat. Very good. Ayan. Ngayon, i-analyze natin yung strat. Sabi ko kanina, yung B may weight. So, ibig sabihin, yung weight ng B, ang sasalo niya nitong strat. So, ano yung dito? Ano yung first na nararanasan ng strat, guys? Tension or compression? Compression. Kasi nga, may weight dito, may weight din dito, parang nagtutulakan sila. So, pag nagtutulakan, compression. Pag naghihilaan, Tension. so, since nagtutulakan, paano yung tsura? Ganito ba, guys? Ganyan ba? Pag ganito dapat? Pataas. Pataas, siyempre. Kapag compression, papunta sa contact section or contact point. Kapag tension, palabas. Nakita ba siya? Okay? Ganon din dito. Papunta doon sa contact point natin. So, kung ano yung compression dito, ganon din dito. BCC, BCC. Malinaw? Okay. So, dito, meron din tayong normal force, A, and weight, A. So, yung analysis dito, guys, ganun pa rin. Isa-isa pa rin. Unahin natin doon sa may mga values. Yung isa lang yung unknown, which is dito sa B. Okay. Lagay ko dito, for block B. Ayan. We will take summation forces vertical. As always. Okay? Ito guys, yung NB pataas. So that is positive. Ano pa? Yung 27. Yung 27 guys, meron niyang angle. Siyempre, ito yan. 60 degrees. So that is positive, negative. Negative 27 cosine 60 degrees. Ano pa? Yung C. But ang problema natin sa C is wala pa tayong angle. Tama? Paano natin makukuha yung angle? Sige na. Ano? Ay, hindi yung 30. Ay. Paano? 30 daw yung angle. Bakit? 30 daw ito guys. Ganito, explain natin ha. Yung strat, represent ko siya sa line na ito. Sabi niya, 30 degrees yan. Okay? Tapos, ito guys, gagawanin ko ng Cartesian plane. Ayan o. Extend natin. Tanggalin ko muna itong 30 para makita nyo. Ayan. Gagawan ko siya ng Cartesian plane. Di ba ito yung x-axis natin yung tukoy dito kapag mag-summation forces horizontal na. So, yan guys is parang ganito. Tama? Ngayon, itong x-axis na to guys is parallel dito, di ba, sa plane. So, ibig sabihin, ito, pwede rin siyang ito. Kasi parallel sila eh. Tama? And then, ito, pag extend mo to, di ba? Yan o, siya rin ito. So, 60 to. 60 degrees. Ayan. Straight line, 60 degrees. Ilan yung tira dito? 120, di ba? 180 minus 60 lang yan. Ngayon, triangle. Ano ba ang sum ng interior angles ng triangle? 180. So, 180 minus 120 minus 30, that is 30 degrees. Kaya, hindi ibig sabihin na, uy, nice, 30 degrees to. 30 ko na rin to. Hindi ganun, guys. Dapat, tignan nyo pa rin dito.
Okay? So nagkataon lang na naging same yung angle nila dito guys. Malinaw? So ito, pag di nyo ito na-analyze, tapos binigay ito sa ano, wala na. Hindi mo na masasolve yan pag di mo alam yung angle. Ayan. So, going back dito sa summation of y. Okay? Ano yung x, y pala, ano yung y component ng c? That is, yung sine 30, di ba? So, negative c sine 30 degrees. Ayan. But this time, meron tayong 2 unknowns ulit. So, ang gawin natin, i-rewrite lang natin. NB minus C sine 30 is equal to 27 cosine 60 degrees. I-rewrite lang natin. 2 unknowns eh. And this will be our equation 1. Ayan. So, dito guys, kukunin naman natin ngayon yung summation fx equal to 0. So, ano yun? FB. Ano pa? Yung sa C, positive, negative. C cosine 30 degrees. Ano pa? Minus 27 sine 60. Then, i-rewrite ulit natin. But yung FB is mu n. So, ang mu natin ay 0.25 NB plus C cosine 30 is equal to 27 sine 60 degrees. Ayan. So, this is our equation 2. Tingnan nyo guys, same unknown. Parehas na ng format, pwede ka nang mag-mode 5-1. So, after mode 5-1, makuha mo yung NB and yung C. Yan yung Sir, bakit negative C po yung sa equation 1? Ito. Opo. Pataas po siya. Downward. Pag ganun, so- Pag ganyan eh. Di, pababa yung ano niya. Ito ba? Ito. Yung Tama. Downward. Kasi pag ganyan mo. Ano? kasi pataas siya, di ba? Para Pag i-recheck nga guys kung tama to. Ano ba? Zero. One, di ba? Ay, negative pala. Ako kumawag lang sa monitor. Tama no? Pero hindi pa to yung final answer guys. Kasi ang hinahanap natin is yung weight ng black ink. Okay. So, kailangan lang naman natin dito is mahanap yung C, which is nakuha na natin. Kaya, pwede na natin yung disregard to. Ay, good. Dito naman tayo sa black ink. Yan. Yan. Black ink. Isa pa. Tama. So, sa block A, kapag nag-summation forces, sige, horizontal muna tayo. Ayan. So, summation forces horizontal, unang-una dyan is FA. Ano pa? Negative C, ano? Cosine 30 is equal to 0. Yeah. So FA 0.25 NB NA
minus Dito kasi. 2018.887 Ano? cosine 30. So NA is equal to ilan? 699. 993. Or 630. Ha? 638 sir. 3. 993. So summation forces vertical. So NA is equal to WA lang yan. Same sila ng pal. Ay, ganyan pala to. Tapos NA. So yan ko lang pala yung value para. Yung NA guys is 6993.63 minus WA Minus C. minus C is 2018 28.7 pababa sa downward, no? So sine ayan to guys. Kalma. 590. Isa ba nila magano? 90. 125. At least so yan dapat yung weight ng A to prevent motion.